Kapag rin nga palang habagat, kadalasang ulam lagi namin ay pag hindi bangkalan, bangkalan. Nakakalkal kasi ng alo ng hibasanan kaya maraming ganyan. Sa dami din sa hibasanan ay uumayin ka sa pangunguha. Lasa. Oh, masarap pag may suka. Parang balot. Maalat lang. Siyang balot. At yun na nga guys, for today's video ay mahibas nga na naman pala ngayon sa hapon. Wala lang, share ko lang. Inaya ko nga pala si Johan ng sapilitan na pumunta kami sa hibasanan at manguha kami ng bangkalan. Si Johan nga pala at si Yasi ay tinatamad na laging sumama sa akin kapag ako ay nagbablog. Hindi ko na mauto na abigyan ko ng candy kapag ako ay sinamahan. Mas gusto nila sumama ay noon nung ang sinasakyan lang namin ay balsa. Para nga lang kami naglalaro sa ilog kapag gayon. Nga galing kami doon sa kabilang bahay. Doon sa palisdaan na binabantayan ni Papa. Doon na nga pala talaga lagi nagalagi sila mama at ako nga lang lagi ang tao din sa bahay. Wala lang, share ko lang. Bigla nga palang humilata si Abong at akala ko'y napaano na. Yung pala'y mukhang inatamad lang sumama sa hibasanan at nag-ainarti. Nga pala palagi ako may nababasang comment na magkwento naman daw ako ng mga nakakatakot ko naranasan din sa dagat. Alam niyo yung nakakatakot na naranasan ko din sa dagat. Yung umuwi ako sa bahay na wala akong nahuling pang ulam. Pero yun na nga, sige magkukwento ako ng mga naranasan ko hindi lang sa hibasanan, sa lalauhan, basta mga naranasan kong ganun. Pero syempre alam ko naman na sasabihin nyo sa akin ay kakaselfon mo yan. Nasubrahan ka lang sa hibasanan, kulang ka lang sa gamot. O ay di kayo na ang mag-vlog. O ay bakit parang nagagalit na naman. Pero yun na nga, ito yung hindi ko malilimutan nung ako'y nag-aaral pa. Christmas party namin noon at syempre dahil nga malayo kami sa bayan na hindi ako pwedeng magpagabi ng sobra. Kaya umuwi ako noon ng alas 7. Tapos nakabisikleta nga pala ako noon. Dumaan ako sa Nyugan, wala pala halos bahay doon. Tapos sobrang takot ko nga pala doon sa nadaanan kong kambing. O di ba yan ng OA kambing lang naman kinatakutan. Ay sino ba naman kasing hindi matatakot doon sa kambing? Ay nakapwesto siya sa gitna ng pathway. Tapos yung mata niya black na black talaga lahat. Tapos imbis na nga sabihin niya ay me, ang sinabi niya Angie. O di ba sino ba namang hindi matatakot doon kung binanggit ng kambing yung pangalan mo? Pero alam niyo mukhang ginagago ko lang kayo pero totoo po yun. Hindi ko talaga malilimutan yun. Natatawa ako na takot ay. Tapos alam niyo bad trip ako nung pagka-uwi ko kasi hindi ko na malayan dahil nga sa takot. Nalaglag pala yung spaghetti at saka yung salad na binalot ko. Nga pala baka sabihin niyo malamang itim talaga ang mata ng kambing kasi gabi. May dala po akong flashlight. Pero yun na nga, mabalik muna tayo din sa video. Gandang-ganda nga pala ako sa lugar na ito kapag ako'y napapadaan dito. Sobrang linaw kasi ng tubig at parang alinis ng lugar. Pero kapag panahon ng habagat, sandamakmak ang basura dito. Sa ngayon lang hindi pa masyado kasi kumakalma pa naman minsan. May nakita nga pala ako ditong klase ng seaweeds pero ito naman na hindi kinakain sa amin. Wala lang, gusto ko lang ipakita sa inyo. Itong pwesto na ito ay medyo malayo dun sa pinanghihibasanan namin. At dahil nga sa alon ay napadpad siya dito sa tabihan. Habang naglalakad nga pala kami ni Johan, may napansin ako ditong cup. Ito ay pinagpuputuhan at 100% nga akong sigurado na ito ay kay mama. Akala mo naman talaga kami lang ang may ganito. Ganda rin kasi din sa amin. Minsan yung mga gamit namin nakikita namin ay sa tabing dagat na. Kapag hindi namin na itataas kapag high tide. Buti na nga lang yung bahay namin hindi napapadpad dito. So yun na nga, may nakuha na nga pala si Johan na bangkalan at may nakita nga pala ulit siya. Bali ang mga bangkalan nga pala ngayon ay mahirap hanapin kasi sobrang lalim ng baon nila sa buhangin. Hindi tulad ng mga nakaraan naming pangunguha na halos ay nakalapaglaang sila sa buhangin. Tulad ng nakaraang taon na pangunguha namin ng ganito. Hindi mo na kailangan pang pumunta ng hibasanan. Mga nakakalat laang sila sa tabing dagat. Pero mas okay naman yung ganito kasi nga nung nakaraan kaya maraming gayon kasi nga bumagyo at sobrang lalakas ng alon kaya napadpad sila sa tabihan. Medyo mangalay nga lang talaga manguha ng ganito kasi kailangan mong titigan ng mabuti yung batuhan or yung buhanginan para makita mo sila. Ang makikita mo lang kasi sa kanila ay yung kanilang laman kasi mga nakabukas sila kapag sila nakalublob sa buhangin. Dapat din ay dahan-dahan lang ang lakad kasi kapag nakandag mo yung tubig, titiklop sila, hindi mo na sila mapapansin. Pero kahit nga masakit sa batok ay nakaka-enjoy naman manguha ng ganito. Para bagang nasusukat yung kakayahan ng mata mo. Si Johan nga pala at si Yasi ay sanay na rin sa pangunguha ng ganyan. Yan kasi ang ginagawa nilang laro, ang maghanap ng ganyan. Meron din kasing ganyan sa tapat ng bahay namin. Kasi ang paligid ng bahay namin ay mabuhangin. Pero medyo madalang lang. Ang mas marami doon ay yung mga bigatan o yung litog na tinatawag namin. Yung ganito. Madami nga pala din sa amin ang bangkalan at halos dikit-dikit nga sila. Ayan, tulad nito, 4 sila na magkakatabi. Ayan, tapos ito. Ayan, tapos ito pang isa. And then itong isa. Talagang mauumay ka sa pangunguha ng ganito dito. Wala kasi masyado nangunguha ng ganyan dito. At kami naman ay nag-uulam lang ng ganito o nangunguha kami ng ganito kapag wala kami masyadong mahuling isda. Tulad kapag ganitong habagat at bihira kami makahuli ng isda. Tapos wala nag-harvest ng palaisdaan kaya hindi kami makahingi ng pang-ulam. Kung basta mo lang titingnan yung tubig, akala mo wala pero meron ako napansin. Napansin ko lang siya, gawa ng tumiklop, kumandag yung tubig. Nga pala may mga nababasa akong comment, yung mga ganito daw ay kadalasang nakukuha nila ay sa buhanginan, hindi daw sa ganitong batuhan. Bakit daw din sa batuhan namin nakukuha? Parang imposible naman daw. Tamo itong nag-comment na ito, marunong pa doon sa bangkalan kung saan gusto pumwesto. Yung mga ganito po ay kadalasang meron yan sa buhanginan, sa batuhan, sa ugatan ng bakawan, sa ugatan ng pipisik, kung saan nila trip pumunta. Huwag natin silang pakialaman kung saan nila gusto. Hoy, bakit para nagagalit na naman? At yun na nga, naubusan na naman ako ng asabihin. So mabalik na lang tayo doon sa mga istorya ko kanina. At naalala ko yung comment na ikwento ko daw, yung naririnig kong kumakanta sa may puno. Para naikwento ko naman na yun dati, pero sige, wala na kasi akong maisip na asabihin pa ay. Dito nga pala
pala yun sa puno na ito. O ayan, sakto at dito kami nanghihibasan ngayon. Diyan ko narinig yun. Yung narinig ko ay himig ng babae. Diyan nang gagaling sa puno na yan. Naka-open pa nga yung camera ko noon kasi nga inaasahan ko baka ay kung anong nilalang. Abay magandang content yun kapag nagkataon. Pero wala naman akong nakita. At hindi rin siya masyadong naririnig sa video kasi mahina lang yung boses niya. Nagbo-voice over nga pala ako nung araw na yun. Hindi ko na nga lang pala pinansin na tuloy lang ako sa pagbo-voice over. Pero wala siyang tigil sa pagkanta na wala namang lyrics kaya naiyamot na ako at umuwi na lang ako. Pero hindi, umuwi talaga ako kasi napapanlaw na ako. Kapag nakakaranas nga pala ako ng ganun, dinadaan ko na lang sa biro. Minsan sinasabi ko pa na, ala sige magpakita kayo, magbabiral kayo. Paboryaan sa akin pagkakakitaan ko kayo. Tapos minsan sinasabi ko, yun na yun. Wala nang iba. Kapag kasi nagpakita ka ng takot sa kanila, lalo ka lang nilang tatakutin. At saka mas lamang kasi yung paniniwala ko dun sa taas kaysa sa mga ganoong nilalang. Pero dati panlawin talaga ako. Unti-unti lang nawala or nabawasan. Buhat nung ako ay nag-vlog. Noon kahit umaga hindi ko kayang tumambay sa tabing dagat. Kahit yung tipong dadaan ka lang. Kasi nga minsan may maririnig kang hagik-hikan kahit wala namang tao. Tapos minsan babatuhin ka. Pero ngayon nga nako inaabot na ako ng alas 7 ng gabi sa pag-voice over din sa tabing dagat. Batuhin nila ako at babatuhin ko rin sila. At saka kahit alas 12 ng madaling araw ay nakakapunta na ako sa dagat ng mag-isa. Kaya ko kahit ganoong oras basta sa ilog dadaan ay may nakasakay ng bangka tapos doon ako dadaan sa ilog. Pero kapag dito dadaan sa may dinaanan namin kanina ay naku po wag na uy. Nga pala isingit ko lang tong video ng mga pinsan ko. Nung dumayo sila ng panghihibasan dito na sumunod na araw. Mangunguha nga daw sila ng bangkalan. Alas 5 na nga pala yan pero hindi pa hibas kasi nga gabihin na ang hibas. At diretso na nga pala kami sa pangingilaw. May nakita nga pala silang tuyom at sakto nga nakapagdala kami ng sirok at gusto nga daw nila yan testingan kung ano baga lasa. Sila na nga rin palang pinanguha ko para naman ma-enjoy nila. At kapag natinik o walang sisihan, ginusto nyo yan eh. Pero ako na nga pala magtatanggal ng tinik at hindi nga daw sila marunong. Maliliit nga lang pala itong mga tuyom kaya naman ay konti nga lang yung kinuha namin. At gusto nga lang talaga nilang matikman kung ano baga ang lasa. So ito na nga si Stephanie yung unang titikim. Ano masasabi mo sa lasa? Para siyang ano? Bihod. Para bihod. Basta yung ano ng ano, isda? Ano lasa? Oh, masarap pag may suka. Gusto ko yung may, para siyang balot. Maalat lang. Para siyang balot. Kasalat eh. Yung ano, yung dilaw. Malinamnam. Ay, oo. Yung kulay dilaw ng balot. Mas lasang dagat. Kasi inugalan sa dagat eh. Okay na, masarap siya. So yun na nga habang kami ay abala sa tuyom, ito naman si kuya na asawa ni Stephanie ay nakahuli daw siya ng katang. Sabi ko nga sana hindi muna niya hinuli at bibidyohan ko. Ay wag daw apakawalan at baka makatakas pa. Pero ayan ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki. Medyo payat nga lang pala siya pero okay na rin naman. So yun na nga kinagabihan ay di syempre nangilaw na nga kami. Pero hindi na ako masyadong nag-video kasi nga bangkalan lang din naman ang pangunguhain namin. Pero yung ibang nakukuha namin ay binibidyohan ko. Tulad nitong nakita ko na may 2 butas. Katulad ito nung nakuha namin dati ni Johan na malaki baga siyang klase ng shell. Sobrang lalim nga pala ng pagkabaon nila sa buhangin. Ina, sayang. Alala. Aba. Ano? Kasag. Super laki. Pero kasag. Alala. Ako'y nahaga sa pagdampot ni kuya sa kalantigas at parang masisipit ay. Pero sabi nga ni Stephanie ay sanay naman daw yan sa panguhuli ng mga ganyan. Ang habol nga pala talaga niya na makuha dito sa dagat ay kasag. Kaso nga lang ay madalang ang kasag, puro kalantigas. May mga nakukuha nga rin pala ako ditong iba't ibang klase ng shell ay kinukuha ko na nga rin pala. Para naman sulit yung pagod nila sa pagpunta dito at may madadala silang pang ulam. So bali ito na nga pala yung mga nakuha namin pang ulam. Pinipili nga lang pala namin yung mga balatan at iiwanan nga yan din sa amin. Tapos yung mga pang ulam ay dadalhin niya ng mga pinsan ko. Tapos kinabukasan nga pala yung mga nakuha naman namin ni Johan na bangkalan ay lulutuin ko din sa aking kubo. Medyo matagal na nga rin pala na hindi ako nakapagluto din sa aking kubo. At nakakamiss din tumambay dito. Sobrang kalat na nga lang talaga at gawa ng hindi ko na nga maabiran na makapaglinis dito. Pumupunta lang ako dito kapag ako ay nagdidilig ng mga tanim ko. At pinagpiestahan na nga itong aking mga gamit na mga daga. Pinagkikit-kit yung mga basket ko. Nga pala sa mga nagsasabi bakit daw dito pa ako nagluluto sa may kubo, pwede naman daw sa bahay. Kayo talaga lahat na lang pinakaalman nyo. Uy, bakit para nagagalit na naman? Kasi nga po dito ay walang istorbo sa akin sa paggawa ko ng content. At saka okay yung view, maliwanag. Sa bahay kasi masulo. O alam nyo yung masulo, bahala kayo dyan. So yun na nga bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Jan Rico Moscosa, Jolan Abila o Holland. Basta yun, Rich Abesia, Angelo Binipayo, Albert Mahusay, Robert Rasa, Shaina Estueta, Jay Hamon, Gary Ramos, Jim Glor and
friend LJ Berso ng Alabat MPS at kay Tita Joy. Nga pala luto na gagawin ko din sa bangkalan ay yung luto lagi na ginagawa namin dito, adobo. Pinapakuluan lang pala namin ng konti para makuha yung laman. Tapos tatadta rin ng pino kasi nga makunat yan. Minsan ginagawa naman namin ay adobo sa gata. Bihira kaming kumain ng ganyan, naluluyahan lang kasi nga makunat. Kaya yung mga tao dito hindi masyadong mahilig mag-ulam ng ganyan. Pero masarap naman yan kapag ganitong adobo na pinakati. Tapos maanghang, ay naku, swabe. Basta pino lang talaga yung pagkakagayat para hindi makunat. So yun lang, bye!